Okay, mga awit 127 verse 1. Okay, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Pero maganda rin sa English, ano? Sa English po, Psalm 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Ang Panginoon po ang siya magpapala ng kanyang mga salita na atin pong binasa ngayon pong umaga. Amen. Praise God. Purihin ang Lord. So lahat po ng mga gawa ng tao, mga kapatid, na ginawa na hiwalay ang Panginoon ay lahat po ay walang saysay. Amen. The Psalm teaches man to put dependence upon God for success in building lasting things, whether house, whether family, whether business, whether national security, or career, or anything else. And only in Jesus Christ that we can have success in building our personal life, our homes, amen, our work, or of God's business, ito pong gawain ng Lord na ito, or any undertaking. Jesus said in John 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. But without me, you can do nothing. So sinasabi ng Lord na kung ang isang tao ay hiwalay sa Diyos, sa hiwalay kay Jesus, hindi siya nag-a-abide, hindi nagpapatuloy na nanatili kay Jesus, wala raw siya magagawang mabuti. Nothing worth, nothing good na magagawa ka apart from Jesus. Life without Jesus is empty. It is miserable. Alam niyo ibig sabihin na miserable sa Tagalog? Walang pag-asa, hindi magandang buhay. That is miserable life. So, nice ko ulitin, only in Jesus that we can have life. Amen. Life without Jesus is empty, miserable, no love, no joy, no peace, no victory, no success. Hello? Kasi kay Lord lang po natin matatagpuan ang lahat ng ating kailangan. Only in Jesus that we can have life. Sabi po ng John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen. Dumating daw si Lord Jesus para bigyan ng buhay ang mga tao at ng masaganang buhay. Amen. Yung pong tip dyan, sabi ng Bible, the tip here is Satan who tries or is trying to do harm to the children of God who are out of the will or plan and purpose of God. Siyempre, pag wala ka sa kalooban ng Lord, madali kang atakihin ng diablo. Kung wala kang protection ng Lord, because our God is our protection. Amen po ba? So, ang magnanakaw diyan, the thief cometh not, but to steal, to kill, and to destroy is Satan, na gusto niya nakawin ang mga pagpapala ng Diyos na gustong ipagkaloob sa atin. Actually, if you are in Christ, you are already blessed. Sabi na Ephesians 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. If you are in Christ, if you are abiding in Christ, but if you are out of the will of God, out of the plan and purpose of God, the devil can have a place to steal from you the blessings that God wants you to have, amen, to destroy you and to kill you. But praise God, sabi ng Lord, sabi ni Lord Jesus, I have come to give you life and have it more abundantly. Amen. Yung life dyan, mga kapatid, life, the word life there
comes from Greek word zoe, which means the life of God. Amen. Masaya, walang sakit, may kapayapaan, masagana ang buhay. Amen. Ganun po ang buhay ng Lord. Walang kasalatan, walang kahirapan, walang sakit, walang karamdaman. Masaya po ang ating Lord. Alam ba ninyo na ang ating Diyos ay tumatawa rin? Hello? Pag binasa niyo yung Psalm, God laughs at His enemies. Amen? Nung dumating po yung 70 disciple ni Lord na nagpalayas ang demonyo sa pangalan niya, nagbalita sila, wala raw laban ang demonyo sa kanila. Si Jesus ay tumalon ng paikot, parang turumpo. Humalakak siya. Amen. Sabi ng Bible, belly aching laughter, yung ginawa ni Lord Jesus doon. So, life comes from Jesus. Good life. Amen. Hello? Kaya dapat po palagi tayong present sa kanyang kongregasyon. Amen. Palagi po tayong nananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At palagi po nating pinagbubulayan ang kanyang salita. So, life comes from Greek word zoe. Praise the Lord, that it means the life of God. In 1 John 5:11 to 12, ang sabi po dito, and this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in His Son. Yung palang eternal life na ito ay kay Lord Jesus, nasa anak ng Diyos. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So, pinapakita lang natin dito mga kapatid na if you are in Christ, you have the life of God. Amen. At kung, lalo na kung ikaw po ay nananatili kay Jesus, sa tunay na puno ng ubas. Amen. Jesus Christ suffered and died without sin on the cross to pay the penalty of our sins. Amen. Or the penalty of all men. So namatay si Lord Jesus doon sa krus, walang kasalanan. Kasi ang mga pinapako po sa krus ay mga makasalanan noong unang panahon. Ang krus po ay parang silya elektrika. Pag ikaw po ay mamamatay tao, pag ikaw po ay rebelde sa gobyerno, pag ikaw po ay paparusahan, doon ka ipapako sa krus para ikaw ay mapahiya. Huwag ka nang tularan. Si Lord Jesus, pinahiya po nila. Wala siyang kasalanang ginawa, sabi ng Bible, kahit isa. Kaya nga siya ay naging kordero ng Lord na nag-aalis ang ating mga kasalanan. Only Jesus can forgive us of all our sins. Amen? Hello? So, pinako siya ng walang kasalanan para bayaran ang parusa ng ating mga kasalanan. Isn't God good? Hallelujah. Ang gagawin mo lang, magsisi ng kasalanan, tawagin, manampalataya kay Jesus, sa kanyang ginawa doon sa krus, patatawarin ka. Kasi si Jesus na ang tumanggap ng parusa ng iyong kasalanan. Isn't God good? So, bakit kinakailangang bayaran ng kasalanan? Kasi po, sabi ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So lahat po ay nagkasala. Sabi ng Romans 3:23, all have sinned, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So ang kasalanan po, ito po ay hadlang para po tayo ay magkaroon ng masaganang buhay sa Panginoon. Nais ko ulitin, sin is a hindrance to God's abundant life. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng abundant life. Andyan ba kayo? Pag sinabing abundant, marami. Pag sagana, pag sinabing abundant life, masaganang buhay, pinagpala, masaya, may pera, may pambili. Hello? Amen. May damit, meron kang bahay. Amen. Wala kang sakit. That is abundant life. Pag meron kang sakit, parang hindi abundant. Lalo na pagka terminal yung sakit. Mauubos yung savings mo. Baka lahat mawala na sa iyo hanggat di ka gumagaling. Pero praise God, ginawa po ito ng solusyon ng Lord. Amen. Pwede tayong gumaling. Sabi ng Bible, amen, by the stripes of Jesus, we are healed. Praise God. Isn't God good? Mabuti ang Lord. Ano ho? Hallelujah. So,
Jesus died to forgive us all our sins, or the sins of all men. Kaya kailangan po ng lahat ng mga tao magsisi ng kanilang kasalanan. At tanggapin si Jesus sa kanilang buhay bilang Diyos, tagapagligtas ng kanilang buhay upang mapangunahan sila ng Diyos sa kanilang buhay. Mahirap pong pangunahan ng Diyos ang isang tao na hindi nagsusuko ng buhay kay Jesus. Hindi kinikilala si Jesus at hindi binibigyan ng halaga si Jesus sa kanyang buhay. Di ba mahirap manguna si Lord? Because our God, si Lord po He's a gentleman. Hindi kanya pipilitin. God is going to give you a choice. Pipiliin mo siya o ang sanlibutan. Pipiliin mo siya o mga bagay na hindi mabuti. Ganun po kabuti ang ating Lord. Binigyan na tayo ng freedom to choose between good and evil. Pero this time, I encourage you, choose Jesus. Amen. Tanggapin mo si Jesus. Amen. Hello, magsisi ka ng kasalanan. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Para mapangunahan tayo ng Lord sa lahat ng ating mga gagawin. Life is through Jesus. John 14, verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala daw makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. It is only through Jesus. Amen. Hello, hindi through people. Hindi kay Pedro, hindi kay Juan. Hello, hindi kay Maria. Andyan ba kayo? It is only through Jesus. Ephesians 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ayon daw sa kayamanan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo nagkakaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Oh, praise God. When a person receives Jesus as his Lord and Savior of his life, he will become a child of God and will be a new creation in Christ. Amen. And he can start a new life being guided by the Holy Spirit and by the Word of God. Tayo po ng John 1:12. Ang sino man daw na manampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus at tumanggap kay Jesus, siya ay binibigyan ng Diyos ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. God has given him the power to become a child of God. Pag nagsuko ka ng buhay kay Jesus, pag tinanggap mo si Jesus, magiging anak ka ng Diyos. Hallelujah! Praise God. Isn't God good? Tatay mo, Diyos. Amen. Tatay mo, mayaman. Ikaw ay mayaman. Purihin ang Lord. Amen. Pwede ka ng pangunahan ng Lord. Amen. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, kung sino man daw ay na kay Kristo, kung sino man ang nananampalataya kay Jesus, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Wow, naging bago daw. If you are in Christ, you are a new creature. Yung luma mong pagkatao lumipas na lahat. At ngayon ikaw ay naging pawang bago na. Everything that is in you is you. New. In you, new. Praise God. Amen. Lahat na nasa inyo ngayon, sabi ng Lord, ay bago na. Amen. Bago na. Bago ka na. Hello. Kung ikaw po ay dating magnanakaw, tinanggap mo si Jesus, nagsisi ka, ang tingin sa'yo ng Lord, di ka na magnanakaw. Hello. Kung ikaw po ay dating sinungaling, tinanggap mo si Jesus, tingin sa'yo ng Lord, hindi ka na sinungaling. So, kinakailangan mo mamuhay na pinangungunahan ng Espiritu ng Lord at ng salita ng Lord para ma-maintain mo yung bagong nilalang na buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen! Wala nang sumbat ng budhi. Hindi ka na pwedeng takutin ni Satanas. Oh, ikaw ganito ka, magnanakaw ka, mandurukot ka, rapist ka, mamamatay tao ka. No! Pag sabi mo kay Satan, Satan, I am a new creation in Christ Jesus. Lahat na sinasabi mo, pawang mga luma yan, litrato na yan. That is past. Ang totoo ngayon, ako ito, tignan mo, nilinis ng banal na dugo ni Jesus. Amen! Praise God. Hallelujah. Nilinis ng banal na dugo ni Jesus. God wants to build our house. Amen. When we allow God to build our house, or family, or ministry,
our house, our family will be blessed. We will be prosperous and victorious. Amen. Kaya nga sinabi po yun sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord build the house, they that labor, they labor in vain. Amen. Hello? So kinakailangan partner po si Lord. Kung pwede nga, siya na nga magbuo ng ating bahay. We surrender our life to Him. Bahala na si Lord sa atin. Alam niyo ba, God can do that? Basta i-surrender mo lang yung kalooban mo sa Diyos, bahala ang Diyos sa iyo. Kaya lang ang problema, pag hindi mo sino-surrender yung buhay mo kay Lord, talagang kahit bahala si Lord sa iyo, pinipili mo yung mga bagay na paglayo sa Panginoon. So, if God is not in the building of our house, family, or home, or ministry, the Word of God says they labor in vain who build it. It means to say, it will not prosper. It will not be blessed. Nagpapagod ng walang kabuluhan at walang pakinabang ang mga nagtatayo. Amen. Kaya mayroon po mga Kristiyano na hindi nagtatagumpay sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Minsan, 10 taon na yung pagsubok, di pa rin na pagtatagumpayan. Paulit-ulit. Amen. Maybe God is not involved. Hindi kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Hiwalay ang Lord sa kanilang buhay. We must know the purpose, the plan, and the will of God for our life. Amen. So sabi po ng John 14 verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Sabi ni Lord Jesus sa John 14:26, but the Comforter, who is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Ituturo sa atin ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay pag tayo po ay nagpapasakop sa Lord. Amen. Pagka tayo po ay nananatili sa Panginoon. Amen. And He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, the Holy Spirit is the power of God. Amen. That can give us victory in our life. Kaya tayong bigyan ng Lord ang tagumpay sa atin po mga buhay. At bigyan tayo ng success. Diba yung success? Sa kaibahan ng victory. Victory, tagumpay. Success, tagumpay. Pareho. Hallelujah. Victory and success. Amen. Sabi na Acts 1 verse 8, Jesus said, but you shall receive power after the Holy Spirit. Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. The Holy Spirit is the power of God when we receive when we are baptized in the Holy Spirit. Kailangan mabaptize po ang lahat ng mga mananampalataya na ating Panginoong Sukristo ng banal na Espiritu. It is a requirement para magkaroon po ng tagumpay sa buhay at para tayo may guide, may lead ng Espiritu ng Lord sa ating pong buhay. We need to be filled by the Holy Spirit. We need to be led by the Spirit of God. That is a requirement ng Lord. Luke 24 verse 49. Inutusan niya kaya mga disciples na tumigil sa Jerusalem para matanggap nila ang kapangyarihan na ibibigay ni Lord Jesus sa kanila. Amen. At dun sa book of Acts chapter 2, natanggap po nila yung kapangyarihan ng Lord. They were baptized in the Holy Spirit. Kasi hindi po magtatagumpay ang isang Kristiyano na hindi baptized ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Kailangan niya ng tulong ng Espiritu ng Lord. Kaya nga ang tawag po sa Holy Spirit, Helper. Meron po siyang 7 pangalan. Ang Comforter, ang tawag sa kanya ay Holy Spirit, Spirit of Truth, Comforter, Helper, Teacher. Paras lang, di ba? Teacher, Helper, Advocate, Strengthener, and Standby. 7 mga bagay na kailangan natin para magtagumpay tayo sa buhay. Kasi without this, kahit tinanggap mo si Lord Jesus,
tinanggap na po nila ng mga disciple ni Lord Jesus, si Lord Jesus, pero ano pa rin, kitang-kita po mga kapatid yung kahinaan pa rin nila. Di ba? Kasama ni Lord si Pedro ng 3.5 years, pinagkanulo ng 3 beses, ay tinatwa ni Lord ng 3 beses. Di ba? They know Jesus. They believe in Jesus. Meron silang power. Ang problema nila, hindi nag-ooperate yung power sa kanilang buhay. So kinakailangan nilang mapuno ng Espiritu ng Lord. Iba po yung sinukatan tayo ng Espiritu Santo, sabi ni Ephesians 1 verse 13, ang sino man daw na nampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan ay tinataka ng Diyos ng banal na Espiritu. Yun po yung salvation experience. Pero iba po yung experience, yung pangalawang experience na kinakailangan tayo ay mapuno ng Espiritu ng Lord, and that is the baptism of the Holy Spirit. Amen po ba? So as we allow the Holy Spirit to lead us and guide us in our Christian life, we will be able to hear the voice of God. Amen. We will know and experience His will, His purpose, and His plans for us. Alam niyo, meron pong specific plans and purpose si Lord para sa atin. Meron siyang general plan para sa atin. Ang general plan ng Lord ay tayo po ay maging mga saksi, mga nagpapatotoo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaya inutos ng Lord yung Matthew 28:19-20, go into the world, preach the gospel, and make disciples. Hello? Yun po ang isang general will ng Lord para sa kanyang mga anak. For all of us. Gusto ng Lord, lahat tayo makapunta sa langit. Amen. Gusto niya lahat ng mga tao maligtas. Amen. At marami pa po mga general will si Lord at meron din pong specific will si Lord para sa ating buhay, para ma-accomplish natin yung general will ng Lord para sa ating pong buhay. Amen po ba? Amen. So, how do we know the plan of God? How do we hear God speaking to us? Number one, through His Word. Amen. Sabi ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Amen. So ang unang-unang paraan, mga kapatid, kailangan palagi po tayo nagbubulay ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Para tumaas po yung ating faith. Always meditate on the Word of God. Get your counsel from God and in His Word in making decisions in your life. Amen. Dapat paggawa po natin ng decision sa ating pong buhay, dapat ang basihan natin palagi, backup ito ng salita ng Diyos. Is it the will of God for me to do it? Is it the will of God for me to marry? Palagay nyo. Yes. Amen. Si Lord po ang author po ng ng kasal eh. Sa Genesis 1, kinasal niya si Eva at si Adan. Tapos yung pong gift ni Lord sa kanila, yung buong mundo, lahat na naroon. Ginawa muna ng Lord yun bago sila ikinasal ng Lord. Amen. Ang gusto ng Lord, tayo po ay mag-procreate. Magparami. Amen po ba? So, get your counsel from God and in His Word in making decisions in your life. The thoughts of God and the ways of God is in His Word. Amen. Halimbawa po, hindi ka nagsasalig sa salita ng Lord tungkol sa paglilingkod sa Diyos, sasabihin ng isip mo, huwag kang maglingkod sa Diyos, maghihirap ka. Mahihirapan ka. Ganun po yan eh. Di po ba? Tapos, pag marami ka ng ipon at matanda ka na, at naka-retire ka na, at established ka na, saka ka na lang maglingkod sa Diyos. That's not the plan of God for us. Hello? Ang gusto ng Lord, unahin natin siya palagi. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that we need shall be added unto us. Bibigay ng Lord sa atin. Meron pong ganito pong mga tao, minsan mga Kristiyano, pag matalino ang anak mo, pag-aralin mo ng doktor, ng abogado, ng engineer. Pag mahina, pastor na lang, at saka church worker. Do you know that? Hello? Wala maka-amen eh. Praise God kasi lahat gusto nila doktor anak nila. Gusto engineer, gusto eh. Pero pagka pastor, ay walang sweldo yan.
Hello? Sa pagbibigay, mga kapatid, halimbawa, tinuruan tayo ng ikapot kaloob. Meron magsasabi sa'yo, huwag kang mag-ikapo. Kaya sarili mo, huwag kang magkaloob kasi kulang pa nga yung sweldo mo. Yung sweldo mo, pag binawasan mo ng ikapo at kaloob, mababawasan, kukulangin yan. So, ganun po ang kaisipan ng mga tao. Ganun sila magplano sa kanilang mga buhay. Kaya pag hindi mo sinunod yung utos ng Lord, sabi ng Lord, they that build it, they labor in vain. Talaga pong hindi maganda ang pupuntahan. Kinakailangan po natin talaga, lahat na ating ginagawa, ay dapat ginagawa natin para sa Panginoon o kasama ang Panginoon sa ating ginagawa. Sabi ng Colossians 3:17, mga kapatid, pakilagay mo lang anak. Colossians 3:17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So ibig sabihin, if you are planning to do something, dapat gawin mo ito kasama ang Diyos. Hindi nga lang para kay Lord Ginagawa mo yon kasi gusto mong pagpalain ka ng Lord, magtagumpay ka, at ito'y inaalay mo sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo. Amen po ba? So pag ginawa mo yon, siyempre, magsasaksit ka, magtatagumpay ka. Wala kang problema kasi itinulungan ka ng Lord, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Amen po ba? Bakit po kinakailangan tayo manampalataya sa salita ng Lord? Kasi yung pong salita ng Lord nagsasabi ng kanyang kapamaraanan na higit na mataas kaysa sa kaparaanan ng mga tao. Isaiah 55 verse 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Kaya po, maganda sumangguni sa Panginoon. Maganda humingi ng tulong sa Diyos sa lahat ng atin pong gagawain. Amen ba, mga kapatid? Kung gusto nyo umasenso, mapagpala kayo, sumagana kayo, magtagumpay kayo, ito po ang inyong gawain. Magpasakop tayo sa Diyos, hingin natin ng tulong ng Lord. Grabe, mga kapatid. Amen. Pag tinulungan ka ng Lord, hallelujah, anong mangyayari sa iyo? Siyempre, uunlad ka, tataas ka, mapagpapala ka kasi Diyos ang tumutulong sa iyo. Amen. Ayaw kasi ng Lord na tayo po'y magtiwala sa ating mga sarili. Sabi nga ng Bible, do not curse is the one who trusts in men. Sinumpa daw ang isang tao nagtitiwala sa tao. Only in God. Kailangan po tayo ay magtiwala sa Lord. Psalm 109 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Lamp to my feet, a light to my path. Sa daanan natin, liwanag. Sa ating mga paa ay tanglaw. So hindi tayo matatalisod, hindi tayo magkakamali. Hello, hindi tayo mapapahamak kapag ang salita ng Lord ang nag-guide sa atin at tumutulong sa atin. Amen. Parang ang Lord ang gumagawa para sa atin pong buhay. So that's number one. We need to meditate on the Word of God para malaman natin ang kanyang plano. Number two, through His Spirit speaking through our spirit. Our true self is our spirit. We have a body and we have a soul. How many of you believe that? Na meron pong tatlong bahagi ang tao. Yung espiritu, ang totoong tao, may kaluluwa at meron pong katawan. Sabi po ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians 5 verse 23, And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So pinakita po ni Apostol Pablo na tripartite being ang mga tao. Ang totoong tayo, hindi po itong mukha ko, hindi itong katawan natin. Ito'y tahanan ng ating espiritu. Kaya nga kinakailangan maborn again ang ating espiritu. Kapag ka po ang tao ay namumuhay sa kasalanan, ang kanyang espiritu ay patay. Kinakailangan pong maborn again. Hello? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, namumuhay sa kasalanan ng isang tao, ang ibig sabihin, hindi niya alam, hindi niya kayang gawain ang tama. Kahit alam mo yung tama, hindi mo magawa. Ang nagagawa mo yung mali. Ganun po yun. Kaya kinakailangan maborn again yung ating espiritu at ang ating espiritu ang siyang magdidikta sa ating kaluluwa ng salita ng Lord, ng kalooban ng Lord at sasabihin ng ating kaluluwa sa ating katawan kung anong ating gagawin. Amen? So ang totoong tayo hindi nakikita.
Hello? Hindi po ito, mas pogi po kaysa dito. Amen. Hello, gusto ng Lord, manampalataya tayo sa salita ng Lord. Kasi tayo ginawa ayon sa wangis ng Panginoon. How many of you can believe na ikaw ginawa ng Lord na maganda at pogi? Kaya mo bang manampalataya? Amen. Halimbawa, may nakita ka diyang wag na, hindi na i-elaborate. Pag nakita mo, kaya mo manampalataya na pogi, basta anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, pogi. Amen. Pag anak ng Diyos, maganda. So lahat ng anak ng Diyos, maganda. Kahit ano pang itsura. Praise God. Yun po yung by faith. Praise God. Hallelujah. Amen. Isn't God good? Hallelujah. So, isa pa po. 1 Corinthians 9:27, but I keep under my body and bring it into subjection. Ano sabi ni Pablo? Nilalagay ko ang aking katawan. Sinasubdue ko. Sinusupil ko yung katawan ko. Sino nagsasalita? Yung espiritu ni Pablo. Amen. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So through the Spirit of God, we can know the plans, the purpose, and the will of God for us. And number 3, through servants of God, through the preaching of the word or counseling. Sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Lord, God can speak to us. Amen, yung kanyang salita na pinipreach, mga kapatid. So we need to listen carefully. Number 4, through circumstances that are happening to you. Amen. Minsan mga pangyayaring na nangyayari sa iyo, mayroon pa hiwatig ang Lord. Amen. Na ikaw ay gumawa ka ng mali o kaya gumawa ka ng tama. So you will know. Number 5, through dreams and visions. Sa pamagitan ng mapanaginip at saka mapangitain. Amen. So that is how God speaks to us. And through His audible voice. Na ito, medyo konti na lamang po ito. Bibihira na po tayo nakakarinig ng patotoo na ang Diyos ay nagsalita ng maliwanag na parang tao sa isang lingkod ng Lord. But God can do it. So when God speaks, it is always according to His word. Amen. And the result is God is glorified. People are blessed and happy. Amen. Pagka po, boses ng Lord yung narinig natin. God will not contradict His word. Lahat po ng paraan para tayo makapakinig at malaman natin ang plano ng Lord ay dapat po ay konfirmado ng salita ng Diyos. Backup ng salita ng Lord. Yung atin pong ginagawa, dapat backup ng salita ng Lord. Amen. Voices other than God bring discouragement. It brings spiritual death. It will cause you to make wrong decisions and face trouble and bondage. It produces hatred, indifference, criticism, and bitterness. Amen. Kapag ka po yung ating ginagawa is not from God, hindi kasali ang Lord, ibig sabihin hiwalay ang Lord, mga kapatid, it will bring discouragement and spiritual death. It will make you do wrong decisions. You will face trouble and bondage. Sabi ng James 3 verse 14 to 15, but if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom is descended not from above, but it is earthly, sensual, and devilish. James 3:17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Why is it important for us to hear the voice of God? Bakit? Mahalaga na marinig mo ang voice ng Lord. Siyempre ang katugunan doon para malaman natin ang plano ng Lord, ang kalooban ng Lord, at ng purpose ng Lord para sa atin. Amen? Para sa atin. Amen. Many times, the reason people fail or their work for the Lord fails is because they have the wrong plan, purpose, and motive. Hindi pala pinagagawa ng Lord sa kanila, ginagawa. Meron pong isang pastor sa Amerika, naniniwala siya
na ang Lord ay nagpo-provide ng mga bagay na kailangan niya. Naniniwala din siya na kapag siya ay nagbigay, bibigyan siya ng Lord. So itong pastor na to, nagpatotoo. Sabi niya, isang araw, kinausap ako ng Lord na yung kotse ko raw, ibigay ko sa isang tao, sa isang member ng church. So ang ginawa ng pastor, binigay niya yung kotse niya. Pagkatapos ng ilang araw, binigyan siya ng Lord ng bagong kotse. Wow! Kalooban ng Lord, ano? Hello? Narinig ng isang member ng church, meron siyang lumang kotse, narinig niya yung patotoo, hindi si Lord narinig niya. Meron siyang kotse, binigay niya yung lumang kotse niya. Ina-expect niya makakatanggap siya ng bago. Pagkabigay niya, 1 taon na nakalipas, wala pa rin. Naglakad siyang 1 taon. Bakit? Kasi hindi naman siya sinabihan ng Lord na ibigay mo yung lumang kotse mo at bibigyan kita ng bago. Kaya mahalaga po na naririnig natin ang boses ng Lord. Nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. Amen, na ating dapat na gagawin. Hindi natin gagayahin yung gano'n. No? Narinig mo lang si pastor, binigyan ng kotse, binigyan mo na yung kotse mo, masa ka, bigyan ka ng kotse. Eh, wala po yun sa kalooban ng Lord. Pag sinabi sa'yo ng Lord, simigi ka. Okay? Hello? Pag sinabi ng Bible, sige, okay, walang problema. Pero specifically, dapat kinausap ka ng Lord. Amen. Meron pa pong isa. Ito naman galing sa Bible. Si Abraham at saka si Sarah, pinangakuan ng Lord ng anak na lalaki. 75 years old si Abraham at si Sarah ay 65. So, bibigyan ko kayo ng anak. Naghintay sila na maraming taon, walang dumating na anak na lalaki. So ang ginawa po ni Sarah, binigay niya yung kanyang katulong na si Hagar kay Abraham. Asawahin mo itong katulong ko para magkaanak ka tayo ng lalaki. So pagkatapos nun, nagkaanak sila ng lalaki. Lumabas Ismael. Hindi Isaac. Yung Ismael, mga kapatid, isang malaking problema kay Sarah at pati kay Abraham. At malaking problema natin ngayon. You know it. Hello? So, inunahan nila ang Diyos. Kaya po mahirap na nauna tayo sa paggawa ng desisyon na dapat hinihintay natin ang signal ng Diyos. Huwag kang uuna, huwag kang huhuli din naman. Kasi pag humili ka, mamimiss mo naman yung kalooban ng Lord na gawin para sa iyo specifically. Okay? Pero actually, pati yung mga general will ng Lord sa atin, dapat alam po natin kung kailan tayo dapat magsusunod sa Panginoon. So, yung Ismael na yan, mga kapatid, ay napakahirap na alisin. Imaginein mo, habang nandun si Ismael, nagagalit si Sarah kay Hagar. Sabi ni Sarah, palayasin mo yan. Hello? So, walang nagawa si Abraham kundi palayasin si Ismael. Ganyan din po tayo, pag nakagawa tayo ng mga decisions, ng wrong decisions, wala si Lord, ang hirap maalis. Di ba? Bumili ka ng bahay, yung bahay hindi mo pinag-pray. Yung pala, yung bahay niya may multo, hindi ka na marunong magpalayas ng demonyo. Laki ng problema mo. Di ba? Hello? Minsan mahirap i-dispose ang mga Ismael. Amen. It will cost you a lot. Amen. Meron pong isang pastor, namatay na siya, nasa langit na. Nag-pray siya, Lord, bigyan mo po ako ng eroplano. Pastor, eroplano. Grabe. Kaya po galit po yung iba sa mga prosperity preacher. Yung mga pastor na wala eroplano, galit sa mga may eroplano. Hindi naman. Sabi niya, Lord, bigyan mo po ako ng eroplano. Binigyan siya ng Lord ng eroplano. Ang problema ng eroplano, parang kailangan i-repair yung isang makina. So sabi ng Lord, ibigay mo yung eroplano sa isang pastor. Sabi niya doon sa pastor na binigyan ng eroplano. Okay, Lord. Sabi po ng pastor na mabait. Tapos sabi ng Lord sa kanya, bago mo ibigay, pa-repair mo muna yung isang makina. Eh, ang repair pala ng isang makina, sabi niya, $250,000. Lord, ang laki naman. Ipapa-repair ko, tapos ibibigay ko. So, ang ginawa po nung pastor na binigyan ng aeroplano, pinagawa yung makina. Pinaganda. Bago ibinigay doon sa isang pastor. Nag-intay po siya. After a few days, binigyan siya ng Lord ng mas magandang aeroplano.
Kasi naniniwala siya doon po sa, pag ikaw'y nabigay, ikaw'y bibigyan, siksik-liglig, umaapaw pa. Hello? Yan po kanyang tinuturo. Yung sowing and reaping. Namatay na po siya po si Jerry Isabel. One time, siya po ay collector ng mga magagandang kotse, luma, bago. Yung kanyang garahe, punong-puno ng mga kotse. Kasi collector siya, madami. Siguro mas malaki dito yung kanyang garahe. Nahihirapan na siyang mag-parking at mag-asikaso ng kotse niya. Sabi niya sa asawa niya, asawa, mabuti pa, ipamigay ko na itong mga kotseng ito, abala sa akin to. Sabi po ng asawa niya, huwag mong gagawin yan. Pag ginawa mo yan, pinamigay mo yung kotse mo na maraming darating na kotse dito, lalo ka may hirapan mag-asikaso. Don't do it! So makita po natin mga kapatid na napakahalaga ng kalooban ng Lord sa ating mga paggawa. Amen. Alam niyo yung mga Christian parents, you should guard your children against sexual immorality. That's the will of God. Against indecency through access in internet, through cell phone. Save your children from pornography, from the lust of the flesh, from the lust of the eyes. Amen. The Word of God is saying to us to live a holy life by being filled with the Holy Spirit. So anong kalooban ng Lord dito mga kapatid? Tayo, na mga magulang, dapat lumakad tayo na may kabanalan sa harapan ng Lord. Mamuhay. Tapos turuan natin ang ating mga anak ng kabanalan. Ituro natin ang Bible. Mahalaga po yan. Amen. Yan po yung pagbubuo ng bahay, ng tahanan natin. Pag ginawa mo yan, pagpapalain ka ng Lord. Pero pag hindi mo yan ginawa, inalis mo ang Diyos sa buhay mo mga kapatid, God will never bless you. Pati mga anak mo. Hello? Kailangan po yan mga kapatid. Akala lang natin, ganito, meron kang gagawin, di ka nagkonsulta sa Panginoon, may mga ginagawa yung mga anak mo, hindi mo pinababayaan mo, na gumawa ng mga kalokohan. Hindi po yun. Hindi kasali ang Diyos dun sa inyo. Dapat ipag-pray ninyo palagi. Kausapin po ninyo, turuan po ninyo, and that is the will of God for us. Amen. Isn't God good? One time po, nagpipreach ako doon sa atin sa church sa Cubao. Kalagitnaan ng preaching ko, tumayo po Sister Cora. Sabi niya, ibibigay ko yung aking diamond ring para makabili tayo ng kotse, ng sasakyan. Kahit second hand. Diamond ring, binigay niya. Nagulat ako kasi magkakalis na yung dalawang anak namin. Walang pang matrikula. Hindi ko alam kung saan mag-enroll. So, nire-reserve ko yun para maibenta. Mayroon silang pera. Makakapag-enroll. Binigay. Bumagsak yung puso ko. Sabi ko, Diyos ko, ano to? So, nakabili kami ng sasakyan, L300 na Versa van. Second hand. Kasi nakatulong. Pantulong sa pambili ng church. After a few days, may nagbigay sa kanya ng diamond ring uli. Oh, grabe. Kasi pwede mo sabihin, hindi ang kalooban ng Lord. Laki-laki ang halaga, binigay mo dun sa dapat panggastos mo na yun sa iba. Pero after a few days, may nagbigay sa kanya uli ng diamond ring. After more than 1 month, may nagbigay uli sa kanya ng isang diamond ring pa mga kapatid. Ibig sabihin, pinoprosper ng Lord yung mga ginagawa natin para sa Kanya. We are doing it and God is involved in us. Parang sinasabi ni Sister Cora, Lord, tulungan mo kami makabili ng sasakyan. Nakabili po kami. Hello? Kailangan po matutunan natin. Amen, kung anong kalooban ng Lord. Hallelujah. Meron po isang pastor sa Amerika din. Sensya na kayo, mukhang Amerikano naman ako. Sabi po nung isang pastor, naniniwala siya sa healing. So pagkatapos siya mag-preach, nag-pray siya for healing. Ang daming humilera ng mga tao. Pinanalangin niya. Yung mga unang 10 o 15 na nilayhan siya, gumaling. Naggalingan. Dito ang tuwa yung mga tao, tataas ng faith. Alam niyo ginawa niya, tumigil siya ng pagpipray ng healing. Kumuha po ng offering box, ng olekta, ng offering. Palagay niyo kalooban ng Lord John? So minsan nakala natin, nakakasunod tayo sa Panginoon. But there are things na meron pala tayong mga bagay na hindi na isasangguni sa Diyos. Nakakagawa tayo ng mga decisions in life
tapos nagbibigay ng kapahamakan sa atin. So dapat po tayo talaga nakikinig sa Lord at dapat palaging kasama ang Lord sa lahat ng ating ginagawa. At kung pwede, siya na nga ang gagawa ng marami. Totoo naman siya naman. Sabi ng awit kanina. Ano po sabi ng awit? Sabi na binasa natin kanina. Sa 1 Corinthians 3, meron daw nagtatanim na mga lingkod ng Lord. Merong nagdidilig. Pero ang nagpapalago, ang Diyos. Tama ba? Amen. Tama, no? So, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, merong plano ang Lord sa kanya mga anak. Merong evangelism, ang trabaho, may taga-follow up, tapos meron po mga nagpapatanggap, yung mga nagpapatanggap na pupunta sa mga simbahan. And that is the specific plan for us. Gusto ng Lord na dahil tayo katawan ng ating Panginoong Kristo, dapat tayo po ay nagpa-function as a body of Christ. Amen. Tulong-tulong tayo, pero ang magpapalago ang Diyos. Amen. Hello. I believe it's very true. Kasi po tayo, matagal na po tayo nag-evangelism sa maraming lugar. Marami po tayo napapatanggap. Pero yung marami sa kanila, wala rito sa atin. Saan napunta? Napunta doon sa kung saan-saan. Kasi meron pong nagtatanim, meron pong nagdidilig. Amen. Pero ang nagpapalago, ang Diyos. Kaya dapat mga kapatid tayo, alam natin yung bahagi natin sa kaharian ng Diyos. You must know the plan of God. Anong plano ng Lord? Maaari ikaw ay negosyante para tumulong sa kaharian ng Lord. Mag-finance. Maaari ikaw ay encourager. Amen. Maaari ikaw ay teacher. Maaari ikaw ay pastor. Evangelista, propeta, di ba? At maaaring ikaw ay apostol. And there are many other things na pwede mong, maaaring musician ka, gawin mo yung the best mo para pag ikaw ay musician, i-dedicate mo yun kay Lord, hingi mo kay Lord na bigyan ka ng wisdom, ng knowledge, ng expertise para ikaw ay tumugtog, kumanta. Amen. Pag bigyan ng Lord na ikaw na magandang boses. You must ask God. Amen. Kasi pag hindi po ninyo ginawa, hindi solo lang kayo, sariling sikap, mahirap po yun. Amen. Ako, isa po ang patutuo dyan, ako kasi mahilig akong kumanta, pero yung kanta hindi mahilig sa akin. Meron ako mga karanasan dyan na nakakatawa. At alam na alam po yun aking mga anak. Sumali po ako sa amateur singing contest. Ako po ay mag-11 yata o 12 years old. Wala akong pantalon, pinahiram ako ng pantalon. Wala akong polo, pinahiram ako ng polo. Wala akong practice, sumali ako. Gabi ang kompetisyon. Tumutugtog na yung gitarista. Nakatatlo na siyang pasakali, hindi pa rin ako makakanta. Kaya po yung mga tao doon sa harapan piyesta, hagalpakan, sakit ng tiyan nila. Pero alam nyo, hindi po nanalo yung ang kanta sa akin. Ginawa ko, inaraw-araw ko yung kanta. Hanggang ngayon, inaaraw-araw ko. Nakakakanta na po ako. Sabi mo lang, Lord, tulungan mo po ako. Kasi pag tinulungan ka ng Lord, makakaawit ka. Ia-anoint ng Lord yung boses mo. Amen. Kahit boses baka, kayang pagandahin ng Lord dyan. Sabihin mo lang, Lord, tulungan mo po ako. Amen. Hello? Mabuti po ang Panginoon. Amen. Our God is a good God. Napakabuti po ng Lord. Okay. Kasi nung ako po ay na-born again, araw-araw po kanta ako ng kanta. Gitara ako ng gitara. Wala pong tigil yun. Hanggang sa sumakit na yung kamay ko, tapos saka ako mag-aaral ng salita ng Lord. Naririnig po yun ng mga anak ko araw-araw, kaya sila naging mga musician. Amen. So, we must know the plan of God. Amen. Si Kenneth Copeland, mga kapatid,
nakatanggap siya ng 50,000 pesos offering ang kanyang ministry. Sabi ng Lord sa kanya, ibigay mo yan sa ibang ministry. Walang dalawang salita, binigay niya po yung 50,000. Sabi niya sa sekretary niya, iso daw natin yan sa isang ministeryo. Nung sino niya yung $50,000, yung Kenneth Copeland, buhay po siya. Mga ilang araw lang, may nag-offering sa kanila ng $500,000. Kalooban ng Lord yan, ano? Minsan kasi baka nagsoka, tapos isang taon na, hindi pa bumabalik. Hindi kalooban ng Lord. Amen. Nagsimula ka ng gawain ng Lord, ano? Hindi mo naman pinag-pray. Tapos nagtataka ka, ilang taon na, hindi pa rin lumalago. Baka hindi kasama si Lord. Baka hindi mo hiningi kay Lord na pagpalain ka niya, o hindi ka sumunod sa kanyang mga salita, sa kanyang utos. Napakahalaga. Pag si Lord po ang kumilos, napakadali. Amen. Si Pastor Kenneth Hagin, inutusan ng Lord na magtayo ng malaking building. Ang tawag po ay Rhema Bible Training Center. Malaking building, kailangan lang bumili ng malaking lupa para tayuan ng ministry, Rhema Bible Training Center. Hindi siya umimik kasi inutos ng Lord sa kanya. So ang ginawa niya, nagtayo siya. Pagkatapos ng ilang panahon, nabuo yung Rhema Bible Training Center. At marami po silang na-train na mga pastors, missionary sa buong mundo. Kilala po ang Rhema Bible Training Center. Marami. Minsan dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. Tinur niya. Ibig sabihin ng tinur, pinakita niya po yung kabuuan ng Rhema Bible Training Center. Napakaganda, napakalaki. Malaki ang ground. So sabi ng mga pastor na kausap niya, Pastor, palagay ko hirap na hirap ka dito nung ginawa mo to. Palagay ko ang dami mong mga pangailangan bago mo ito nagawa. Sabi po ni Pastor Kenneth Hagin, wala akong kahirap-hirap dito nang ginawa ko ito. Ang Panginoon ang nagbigay ng pera. Ang Panginoon ang nagsabi sa akin, kaya hindi ako natakot na gawain ito. Ito'y kalooban ng Diyos. Wala akong struggle. Sabi niya, hindi ako naghirap. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng provision. So kapag ka po, kasama ang Lord, mga kapatid, I tell you, yung 10 taon mo na paghihirapan, gagawin lang ng Lord na 1 taon, 2 taon. Amen. Pag hindi po naganap yung ganoon na mabilis, ibig sabihin, may diferensya po yung inutusan ng Lord. Hindi nasunod. Di ba? Eh, gusto ng Lord, mag-pray ka, mag-meditate ka ng Word of God, mag-preach ka, hindi mo ginagawa yung 3 yun. Paano ka asenso? Ang gusto ng Lord, mag-concentrate ka, hindi ka nag-concentrate. So there are times na sinabi ng Lord, and God is there, pero ang problema, hindi mo ginaganap yung kalooban ng Lord na dapat mong gawain. Kaya minsan sa atin pong buhay, we have dreams. Meron tayong mga dreams, maaaring binigay ng Lord, maaaring sarili nating dreams, mga kapatid. Pero hindi siya nagpo-prosper. Nagiging parang walang kabuluhan o hindi lumalago. I believe walang problema si Lord. Ang may problema ay palagi ang tao. Amen po ba? Amen. Or maybe, talagang tagal ng working in progress natin, tagal mong, meron po kasing ganun eh, meron pong tinatawag na late bloomer. Ayoko nun. Dumaan na ako doon. Meron pong ganun eh. Meron namang ang aga-aga, ang lago agad. Di po ba? Eh sabi ng Lord kasi, merong nahuuna na nahuhuli. At merong nahuhuli na nahuuna. Pero tiyakin mo, sa iyong buhay, personally, ginagawa mo yung gusto ng Lord na gawin mo. Para ikaw ay umasenso, para ikaw ay magtagumpay, makaahon ka, malabanan mo ang lahat ng mga pagsubok na nagtatagumpay. Yun po ang gusto ng Lord. Amen! So God must be involved. God must work in our life. Siya dapat ang una. Amen. Dapat magtiwala po tayo sa Panginoon. Hello, nandyan ba kayo mga kapatid? So when we walk in line with the Word of God and praying,
and listening to the Holy Spirit, we will have success in our life. God wants us to be led by His Word and His Spirit in making decisions in life. Pag ginawa mo yan, kapatid, pagpapalain ka ng Lord. Amen. Ako po excited, mga kapatid, as we hear this teaching of the Word of God. I'm excited about what God is going to do in your life as you walk and live in the Spirit. Aalisin lahat ng Lord, mga kapatid, ang lahat ng mga humahad lang sa inyong buhay para ikaw ay mapagpala, para mapuno ka ng galak. Amen. Para ikaw ay mapuno ng pag-ibig, magkaroon ka ng maraming breakthrough sa iyong buhay. At family, you will break through in your finances, you will break through, you will be promoted in your work, you will increase and grow from glory to glory, from grace to grace, hallelujah, from favor to favor, from prosperity to prosperity. Your children will be blessed, they will grow successfully, they're going to be established, and God will be glorified in your life. Hallelujah. Father God, I cast all, lahat po ng mga hindrance, lahat po ng mga sagwil, lahat po ng mga masamang espiritu na kumikilos sa buhay ng mga anak mo dito po sa Joyful Life with Jesus para mahadlangan ang marami mong pagpapala sa kanilang buhay. Pinalalayas ko ito sa kanilang buhay in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hayaan mo, Lord God, na makita nila ang kalooban mo, ang purpose mo, ang plano mo, Lord, sa kanila, O God. Specifically and generally, O God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. I cast all every evil spirits. I command every foul spirit in the lives of the people of God at JLJM, na lahat na humahad lang sa pagpapala ng Lord, sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa buhay ng aking mga kapatiran, lumayas ka, masamang espiritu, hadlang sa pagpapala ng Lord. In the name of Jesus, Panginoon, I speak focus. Sinasalita ko ang focus sa iyong mga anak. Sinasalita ko, Lord God, ang pagganap ng kalooban mo sa kanilang buhay sa pamagitan ng inyong banal na espiritu at ng inyong mga salita sa pangalan ni Kristo Jesus, O God. I speak deliverance, I speak healing, I speak prosperity, I speak love, joy, and peace, Panginoon, sa iyong mga anak sa pangalan ni Kristo Jesus. Alam niyo, mga kapatid, yung carnal Christians, maaaring i-substitute nila yung carnal plans ng Lord. Halimbawa nga po, pag walang pera, fundraising. Dapat ang mga church leaders nagtitiwala po kay Lord. Kay Lord lang. Wala na pong iba. Pag ginawa mo yun, iniling mo kay Lord, tutulungan ka. Yung iba po, nag-i-imagine ng church growth, ang ginagawa, nag-iimbita ng ibang Kristiyano sa ibang churches para dumalo sa kanilang church. It is not the plan of God. Mahirap po mag-prosper yun. Pag lumipat po doon yung mga sa ibang church, baka may problema yun. Madadagdagan ng problema yung church na lilipatan. Di ba? Usually, kapag ka po ang isang Kristiyano hindi matigil sa isang church, may problema. It's either sila o kaya yung government ng church. Di ba? Yung kadalasan, yung mga tao. Di ba? So pati po yun sa mga ganun, ang atin pong ginagawa, we win souls. Nag-i-evangelism po tayo. Hindi tayo nag-i-invite ng ibang mga membro. Ayaw ko po ng ganoon. Gusto ko pinaghirapan po natin. Gusto ko po tayo nag-disciple. Kasi pag tayo po nag-disciple, magiging katulad natin sila. Amen po ba? Yung iba naman ang style, hindi ko po ito minamaliit, pero meron pong gumawa nito. Lahat po ng mga bago, ting Sunday, binibigyan ng grocery. Yun magagawa mo pag marami kang pera. Meron po ko alam na sa church, ang budget sa isang buwan kalahating milyon. Malaki yun. Pero so far, nung tinitignan ko po, nag-grow naman po, nag-grow.
Pero hindi po siya magandang pamamaraan. Di po ba? Carnal Christians may hinder the church growth. They may be Christians, but they are not led by the Spirit of God. Their ways are carnal. Ayaw po ng Lord na tayo po lumalakad sa laman. Nasa church tayo, gusto ng Lord, tayo po lumakad sa Espiritu. Sabi ng Bible, what you sow, you will reap. When you sow in the flesh, you will reap corruption. When you sow in the Spirit, you will reap life everlasting. Ibig sabihin, may reward yung paglakad sa kalooban ng Diyos. Meron po siyang reward. Meron pong tagumpay. Amen. If we live in the flesh, we will be in trouble. We will be open to the attacks of the enemy. We may make wrong decisions and choices. We will be out of the will of God. Yan po ang problema ng naglalakad sa laman, hindi kasama ang Diyos. Gagawa ka ng maraming mali na decision sa buhay mo. Kaya dapat pag gumagawa ng decision sa buhay ang isang tao, isang anak ng Diyos, dapat puno ng Espiritu ng Lord. Kadalasan, nagmamadali tayo sa paggawa ng mga decision. Hindi natin mapigilan yung ating mga sarili. Dapat po mag-pray. Dapat humingi ng tulong kay Lord. Amen. Sumangguni, magbasa ng Bible. Kasi pagbasa mo ng Bible, makikita mo po, papakita sa iyo ng Lord ang kanyang kalooban para sa buhay mo specifically. Meron po niyan. Yung aking biyanan, mga kapatid, very prayerful siya. Isang araw, siya po'y sasakay ng jeep papunta sa city. Nasa baryo sila. Sabi ng Lord sa kanya, huwag ka sumakay dyan sa jeep na yan. Ang liwa-liwanag daw. Sinabi sa kanya, huwag ka sumakay sa jeep na yan. So, sumakay ka doon sa susunod, sa bus. So, lumipas yung jeep, may dumating na bus, sumakay siya. Pagsakay niya, naupo siya sa may tabing bintana. Nung malapit na siya sa city, may nakita siyang isang truck na may lamang mga tao. Yung loob ng truck, walang bubong. Merong nakahiga na lalaki. Tapos may kasama mga lalaki. Pagtingin ng biyenan ko, nakita niya, anak ko yun ah. Dali-dali siyang bumaba. Paghinto nung truck, papuntang ospital siguro. Nakita niya anak niya malapit nang mamatay. Natuklaw ng ahas. Natuklaw ng ahas. Ang ginawa niya, pinag-pray niya sa pangalan ni Jesus. Nilakasan niya. Gumaling. Gumaling. Hindi namatay. Sabi ng anak niya, Mama, nung narinig ko yung prayer mo, alam mo, bigla akong parang nabuhay. Mamamatay na ako, pakiramdam ko. Pero nung pinag-pray mo ko, nabuhay ako. So, mahalaga po yung marunong makinig ng boses ng Diyos. Mahalaga ang sumusunod sa Diyos para malagay tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi pag wala tayo sa kalooban ng Lord, yung buhay natin, hindi siya magiging maganda. Baka pagsisihan natin for the rest of our life, yung mga major decisions na atin pong ginagawa. Hello? Ang isa pa po, para malagay ka sa kalooban ng Lord, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Sabi ng Ephesians 1, verse 1 to 3. Ephesians 6, verse 1 to 3. Kasi ang sabi doon, ito ang utos na merong pangako. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and that thou mayest live long on the earth. Pag sinabing that it may be well with you, ibig sabihin, mabuting buhay, masagana, walang sakit. Pag may sakit ka, it is not well. Pag walang pera, it is not well. Hello? Nandiyan ba kayo? Pag walang damit, it is not well. Kahit sabihin mo, praise God,
Wala kang bahay, it is not well. Hello? So, isa po yan sa pwede nating imbitahan ng Diyos sa atin pong buhay. Lahat po ng mga anak, lahat naman po tayong mga anak, let us honor our parents. Respect our parents. Kasama po siya. Pagka yan po na-disobey ninyo, yan po yung sinasabi ng Lord, they that build, they labor in vain. Amen po. Mabuti po ba ang Diyos? Hallelujah. Glory to God. So sabi ng Colossians 3:17, lahat daw ng inyong gagawin, iisipin, sasalitain, amen, pagdidesisyonan, do it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Make God your partner in your life. Hallelujah. Amen. Praise God. Huwag tayong kumain doon sa iba. Hindi nagtagumpay sa buhay. Dumaan sa pagsubok. Hindi nagtagumpay. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin natin ang Lord. So how do we know that the revelation or decisions that we are going to do, the things that we are going to decide, is from the Spirit of God? Number one, it is according to the Word of God. Number two, people are brought near to God, not to the leader of the church. Okay? Number three, God is glorified. Number four, peace is present. Number five, people are blessed and happy. Number six, lumalago ang mga believers sa church. Number seven, it encourages and builds up. Hindi napapangunahan ang mga leader ng church. And number eight, it does not bind or coerce. Amen. Purihin natin ang Lord. Hallelujah. We give you praise. We worship you. We magnify your holy name, O God. Salamat po sa mga salita mo na maaring magbigay sa amin ng tagumpay kung amin pong susundin at gagawain. Gawin mo kaming sensitive sa maraming bahagi na amin pong buhay in making decisions, O God, in our life, in the name of Jesus. Maaring trabaho, negosyo, maaring pag-aasawa. Panginoon, hallelujah. Everything, mga desisyon na mahalaga sa inyong harapan. Spare mo kami, Lord. Spare mo po ang aking mga kapatid sa mga wrong decisions in life. Kaya mo makagawa kami ng tamang desisyon araw-araw sa amin po mga buhay. Gawin mo kaming channels of your blessings sa lahat ng maraming mga tao sa pangalan ni Kristo Jesus. So we give you praise. We love you, Lord. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you for loving us, O God. In Jesus Christ's wonderful name. Hallelujah. Glory to God.